God. Palakpakan natin ang Lord. Wow, God is good. And all the time, God is still good kasi hanggang labas pa rin tayo. Praise God. Di ba, nagbalik yung ating mga kapatid. Palakpakan naman natin si Lord. And of course, sa mga online friends natin na nakibahagi sa aming 6th church anniversary, thank you so much for keep sharing the gospel and sharing our Facebook Live because we reached almost 2,000 plus viewers last week. Praise God. It's not about the views. It's not about the number of people na dumaan lang, but it's about the people who will change and be transformed for the glory of the King. Amen? Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Na-bless ba kayo sa anniversary natin last week? Amen. Pakita nga nung na-bless. Dapat nakangiti. Ayan. So can you tell your neighbor, I am blessed that you are here again today. Ayan. Praise the Lord. At sa mga nanonood po online, kung akala nyo hindi kami naligo at hindi kami naglaba, dahil suot namin ng parehong damit, nalimutan po kasi naming mag-picture last week. Sa sobrang dami ng tao last week, halos di tayo makagalaw, no, mahirap din i-control ang flow ng tao. Amen? Sinong naging masaya dahil napakarami ng binitbit ng Lord dito sa church natin? Diba? Nakakataba ng puso, di ba? No, na hindi lang tayo sa tuwing merong event, but still after the post-anniversary, praise the Lord, hanggang labas pa rin tayo. No? Wala pa niyan yung mga kasama natin sa Orani, sa Santiago, sa Balanga. No? Hindi pa sila, wala sila dito, but still, madami pa rin tayo. What does it mean? If there's a quality in our leadership, and God wants to see revival, God will send revival to our church, quantity follows. Amen? Quality and quantity goes together. And the same way, last week, first time kong magsasalita about sa ating election. Palakpakan natin ang mga nanalo. Congratulations sa mga nanalo at pag-pray natin ang mga namumuno sa ating barangay, kasama sa lahat ng barangay sa Pilipinas, kasama ang mga kagawad natin. And I want to take this opportunity, no, hindi dapat magpaliwanag, pero our reputation is very important. If you could share this as well sa ating social media para malaman din ng lahat. Wala pong ini-endorse ang Hope Church at wala po kaming natanggap na pera kahit kanino. Dahil meron po akong na-receive na message na kumakalat sa barangay, si Pastor Lucky nakatanggap daw ng malaking pera sa mga humahabol ng kapitan. It is a sad news, pero hindi po kami pumapatol, but just to clear our reputation, never po kaming nag-endorse ng politicians, never po kami nag-endorse, even our own mga kagawad po namin na mga kabataan dito, we never endorsed them. As much as we wanted to support them para wala sanang issue. But still, again and again, meron at merong sasabihin ng tao. But for, para lang po sa kaalaman ng lahat, we never receive even a single cent. And we don't allow the pulpit of the church to be used for anything. But this pulpit is only for the Word of God. And hindi po kami magmamalines, but God knows. And I hope it is clear. No? And let us pray for those people na mahilig gumawa ng chismis at marites. Let the Lord revenge for us. This is my prayer. God, this time, revenge for us. All right, let us pray. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. You are really a God of revival. Truly, Panginoon, pinakita mo sa amin ng iyong kapangyarihan. Pinakita mo sa amin, Panginoon, na ikaw ay buhay sa aming lahat, lalo na sa mga taong nagpapakumbaba. Ang mga taong nagpapakumbaba ay itinataas mo at ipinapanalo mo, Panginoon. Maraming salamat, O Lord God, Father, that even, O Lord God, in these needs in the church, Lord, you continue
to be with us, O Lord God. Dalangin ko po, Panginoon, sa mga oras na ito, basbasan mo po ako at itago mo ako sa iyong malabay na pakpak. At dalangin ko po, Panginoon, kalooban at salita mo lamang ang mamutawi sa aking mga labi. Lord, make my imperfection perfect sa mga tenga ng aking mga kapatid. Let your word transform the lives of each and everyone who will listen to this message. In Jesus' name, and everybody will say, Amen. Amen. By the way, hindi ko naririnig kasi yung speaker nandyan. Naririnig niyo ho ba ako ng malinaw? Sa labas po, maliwanag po ba? Wow, palakpakan naman natin nasa likod. Pagdasal natin na makover lahat hanggang dyan para may aircon na rin kayo dyan. Amen. Alright, so we're still on the post-celebration of our anniversary, God of Revival. And I'm still overwhelmed with the presence of God at dun sa ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil bukod sa mga nag-message sa akin, may mga nagme-message din sa bawat leaders o namumuno ng church that they are so blessed and they felt the presence of God. It is not about the church, it is not about the pastor, it is not even about the leaders of the church, but it is all about God. Papurihan natin ang Panginoon. No? And sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa God of Revival, I was asking God, Lord, anong kasunod na ituturo natin? Para may maiba naman. And then the Lord said, I heard this song, Gento, Gento, tananananda, Gento. So, I entitled my sermon today, Centro Gento. Can you say Centro Gento? Centro Gento. What does it mean? No, we want to, sino pong nakaka-relate sa akin if I will say, sa panahon ngayon, napakahirap mag-set up ng quality time or date. Makipag-date sa kaibigan mo, ang hirap humanap ng time together sa kapamilya mo na mag-date kayo or lumabas kayo or even sa katrabaho at kahit sa ka-churchmate mo, ang hirap mag-set ng same time para tayo ay mag-meeting. Hello, may kausap ba akong Kristiyano? No? Laging hindi na perfect ang attendance, no? Ng grupo kapag magla-life group. Kasi yung isa may gagawin. Sa Lunes, Lunes na lang tayo. Naku, busy po ako sa Monday. Meron akong anak na aasikasuhin. Sige, Tuesday na lang. Yung isa naman ang magsasabi, naku, meron po akong pipick upin na paninda ko. Hindi na naman makakasama yung isa. Wednesday na lang. Naku, may meeting kami sa PTA. Thursday na lang. And so on, and so on, and so forth. Hanggang hindi mabuo. Sino nakaka-relate? No? Not only in the church. The same way sa mga kaklase ninyo. The same way sa trabaho ninyo. No? Napaka-busy. Lagi mong maririnig, kumusta ka na? Ano na bang balita sa'yo? Busy. Hectic ang schedule. Sino nakaka-relate? No? No? This is not just about schedule. But actually, this is our life. Especially, dun sa mga nanay. Sa mga nanay, kaway-kaway. Sa mga nanay, lalo na sa mga may anak na estudyante. Kaway-kaway, no? And perhaps, our life includes so many things. Araw-araw, no? Siguro sa mga estudyante at sa mga nanay, you have school activities. Sa mga students, naku, ako yung MM next week sa Sunday. Kaya lang, meron din akong thesis. Pastor, hindi mo na po ako makakapag-host. Pwede ho ba akong palitan? Kasi may lakad yung family. No? Asan yung host dapat natin ngayon? Kaway-kaway. No? Pastor, nagpapatulong yung tita ko. No? Magtitinda po kami. No? As much as we wanted to feel everything, yet our time and our schedule doesn't permit. May kausap ba ako? Tama ba yung sinasabi ko? No? So which is nangyayari sa ating lahat. O sometimes, yung mga nanay na teachers dito, Ma'am Wilma and Rose Ann, di ba? No, Pastor, di po ako makaka-attend sa prayer meeting o sa meeting natin kasi may summative, may exam. No, meron po kami po yung mga teachers nagaganap dito sa eleksyon. No, from 3 a.m. to 7 a.m. Kunwari, mahirap.
Pero may 10,000 yan. Di ba? Compensated yan. Di ba? No, maraming ginagawa. And of course, sa mga nanay natin dito at sa mga tatay, may household chores. Maraming ginagawa. May labada. No, marami tayong gagawin sa bahay. Yung iba naman, with your health, there's doctor's appointment. Sino dito nagpapa-appointment sa doktor? Napakaaga mong pupunta sa dinalupihan para pumila ka for your laboratory test. Minsan, isang buong maghapon ang kakainin. Dahil ang haba ng pila. No? There are so many project deadlines. Sino dito yung mga kabataang competitive? Taas kamay. No? Ang dami po naming school activities, ang daming assignment. Ngayon, kagawad pa ako. Asa yung mga SK dyan, mga SK chairman, SK, kaway-kaway, taas kamay. Ngayon, palakpakan natin sila, nanalo sila. Di ba? Tapos, meron pang church activity. So, ang dami yun ng bit-bit. There are so many meetings, rehearsals, no? Ang daming grupo na kasama kayo. Ang iba dito kasama sa kabaka. Sino yung mga kabaka? May mga kabaka. Ayun, meron doon, kabaka. No? Kaaso, meron ba? Baka naman may kabalikat. Kaulo, meron? Lahat ng meron. Ka-reels. Mga ka-reels dyan. Hello mga ka-reels. Tag nyo naman. Di ba? Ano? Mga ka-faith. Okay, ka-faith daw, ka-faith. No? So there's so many things and there are so many information that we need to manage. Tama? There are so many information, no? Tapos manonood ka pa ng Facebook. Ang dami na, patong-patong na. No? Ang daming problema sa buong mundo. And hindi lang sa simbahan mahirap humanap ng mga taong magko-commit. Kasi to be honest, ang hirap ng humanap ng tao ngayon na they will commit their lives. No, para maglingkod sa Diyos. All they want is, attend na lang ako. Kasi I feel bad. So, kailangan kong mag-recharge. Ginagawa lang nilang, no? Ginagawa lang nating, si Lord? Anong tawag doon? We're just taking something from Him, but we don't give back. No, we are after the blessing, we are after the gifts, and yet we forget about the giver. Kasi parte na lang ng buhay ko, kailangan ko mag-recharge. And our life, karamihan sa atin, ang hirap mag-commit because of so many things in the world. Ang daming kailangang isipin. No, kung lilista ko lahat ang mga dapat kong isipin sa buong maghapon, there's so many lists. Ang dami kong iniisip. Pamilya, jowa, church, politika, school. Yung pang mga kapitbahay kung nagchichismis sa akin, iniisip ko pa. No? Sometimes, makikita ko sa Facebook, galing sa church, pero ang ipopost nila, it seems that I'm okay, but I'm not. It's okay not to be okay. Kakagaling lang nito sa church out. It's okay to post, walang problema, but sometimes, we need to check our heart if we are really connected to God. No? Kasi ang Lord ang magbibigay sa atin ng tamang direksyon. There are so many information kasi that rushes into our brain that directs to different direction. We forgot that there's only one direction that we need to fix our eyes on. No, fix your eyes on Jesus. Kasi sa mundo natin ngayon, everything is urgent. Ang daming technology, ang bilis ng mga pangyayari, tama? Maniwala kayo sa akin, after ng anniversary natin, October 29, nagulat ako November 4 na. Baka bukas Pasko na. Sabi ko sa asawa ko, ang bilis ng panahon, isang linggo na yun. Parang hindi pa ako nakakahinga. Ganito pa lang. Hindi pa ako nakaka-recover ng full. And then here again, Sunday na naman. Alam nyo ba na hindi madaling mag-prepare ng teaching? Sunday after Sunday after Sunday. It's not even a one-day thing. Dapat nga ito, isang buwan to piniprepare. But week after week after week, sabi ko, Lord, ito na naman. Ang dami, no? And there is this thing in our minds, they keep piling up and nagre-raise. Ano ba talaga uunahin ko ngayon? Lalo na sa mga nursing student.
Di ba? Mga medical students, ang dami niyong kinakabisa. Sa mga engineering student, ang dami niyong plates na gagawin. Wala na ibang bukang bibig kundi yung plates. Plates, ano kayang plates? Plato? No? I'm hearing the engineers dito sa mga sa church natin, ng mga nag-aaral na engineers. Pastor, may gagawin po kasi akong plates. Di ba na natapos yung platong yan? No? And sometimes, no, maraming magsasabi sa inyo na ang hirap ng buhay. Napaka-komplikado ng buhay. Life is hectic. Tama, mali? But sometimes ako as a pastor, I will always say, life is beautiful. Because hindi ako busy. Hindi ako hectic. Productive ako. Amen? So there's a difference with busy and productive. You might be busy in your life, and yet, you're not producing good things. Ang lumalabas is stress, anxiety, depression. You're not productive at all. You're just busy. Marami kang ginagawa, pero walang magandang naidudulot. Gusto nyo ba yun? Busy, hectic. No? Ayaw natin, syempre. So gusto nating maging productive. Siguro, sa atin, no, maaaring nagsasabi tayo, sana nabuhay na lang ako nung unang panahon. Kasi nung panahon nila Mami Nits, nung panahon nila Tatay Tek, mga seniors, palakpakan natin mga seniors. Seniors 65 to 75. No? Sila Nanay Loida. Nung panahon namin, di naman busy. Siguro sinasabi ng mga kabataan ngayon, yung mga youngster natin, no? Gaya ng mga, nila Stephanie, mga bata, no? Sila Maybelline, sila Rica Joy. Sana nabuhay na lang kami nung unang panahon. Walang technology. No? Hindi mabilis ang buhay. Or probably some of you may be asking, paano kaya kung nabuhay ako nung panahon nila Moses? O panahon nila Jacob? Siguro walang problema nun, no? Because 99% of the people that time is mahirap. Walang ginagawa. Ang pwede mo lang gawin, magsaka. Tama? No? Probably. Or some of you maybe sa mga 80s, 70s, or mga 90s, no, kung anumang generation ninyo, gusto nyong balikan yung dati na, dati masaya ang buhay. Simple lang yung buhay. No, simple life and so on and so forth. Maaaring nagsasabi kayo na, tiyak yung panahon noon much better kaysa ngayon, sa panahon ngayon. Nagkakamali tayo. Kahit na walang teknolohiya noon, may pagsubok din. May problema pa rin. Even in the book of Genesis, would you believe na meron akong kakilala, paborito ko siya, isa sa mga paborito ko, and in fact, I've been asking all the youth dito about him. Chelsea, sino si Jacob? Sino si Jacob? Who knows Jacob? Taas nga ng kamay kung sino nakakilala kay Jacob. 1, 2, 3, 4, 5. Sa loob. Konti lang nakakilala kay Jacob. Nako, hindi nyo kilala si Jacob. Si Jacob, Pineda, yung kapitbahay namin. De, joke lang. Now, in the Bible, sige, bigyan ko kayo ng very quick background muna. Though hindi to kasama. But are you willing to finish at 12 noon? Yes? Okay. Sige. Bigyan ko kayo ng background bago ako pumunta kay Jacob. Kasi, sa kabisihan ng buhay natin ngayon, sa dami nating ginagawa, even in the old times, it's the same. Iba nga lang ang problema nila. No, gaya ni Jacob. Sa book of Genesis, in the chapters of 30 to 35, no, merong pagsubok na pinagdaanan si Jacob at marami siyang alalahanin dahil sa pamilya niya. Dahil sa mga pangyayaring hindi inaasahan. And before I will share kung ano yung mga pinagdadaanan niya, no, sino ba si Jacob? Si Jacob ay kapatid ni Esau. Palakpakan si Ate Dolores. No? Si Jacob at si Esau ay magkapatid. Ngayon, ang nanay at tatay ni Jacob ay si... Sino? Si Isaac at si Rebecca. Sino ang nanay at tatay ni Isaac? Si Abraham at si Sarah. Alright? So, from Moses,
O, sinong asawa ni Moses? Sino makakasagot? Asawa ni Moses. Sige, tingnan natin sa mga kagawad. Asan si Eko? Sino asawa ni Moses? Si Pora. Palakpakan natin. Nagbabasa doon. Ano dapat, di ba? So, si Moses, tsaka si Pora. Si Abraham at si Sarah. Si Isaac at si Rebecca. Tapos, may anak si Isaac at si Rebecca. Ang pangalan ay Jacob and Esau. Itong magkapatid na to, sinong panganay? Si Esau. Sa panahon noon, sino dapat ang binibiyayaan ng pagpapala na mauuna? Panganay. Pero anong ginawa ni Jacob? No? Dinaya niya ang kuya niya. Na imbis na babasbasan si Esau, no, nagpanggap siya dahil nabubulag na si Isaac during that time, no, inagaw niya yung blessing. So Jacob means the destroyer o manloloko. Okay? Jacob means manloloko. Tingnan niyo yung katabi niyo kung mukhang manloloko. Tingin sa mata kung manloloko. Tristan, bakit ka tumitingin sa iba? Bakit di mo tingnan katabi mo? Diba? No? So, si Jacob, dahil manloloko siya, alam niyang nagkamali siya, tumakas siya ngayon. Sa pagtakas ni Jacob, in the book of Genesis chapter 28, no, nasumpungan niya ang Panginoon nung nagpahinga siya at humiga siya, no, sa lugar na tinatawag na Luz. Can you say Luz? Luz. No? And yung Luz na yon, doon niya napanaginipan that there's a stair na palakyat panaog, parang pareho yun, no? Pababa at akyat ang mga anghel, no? And he encountered God. Doon niya unang na-encounter si God. And he named that Luz Bethel. Okay? So yung Bethel na yon, in Genesis chapter 28, naglagay siya ng mga bato para palatandaan na ito ang lugar kung saan niya unang nakatagpo ang Panginoon. Okay, fast forward. Pinuntahan niya ang kanyang tito na si Laban. Si Laban ay kapatid ni Rebecca. Hindi ni Bawi. Ano ka ba naman? Palakpakan niyo si Edrel. Pile. Kapatid daw ni Laban si Bawi. Sabi niya. Mali. Ang kapatid ni Laban in the Bible ay si Rebecca. Si Laban may anak na 2 babae. Si Leah at si Rachel or Raquel. No? So ang gusto ni Jacob dito ay si Rachel. Pero mas unang binigay na asawa ni Laban si Leah na panganay. Kasi dapat mauunang mag-asawa ang panganay. Okay? So 7 years bago niya mapangasawa si Leah, another 7 years mapangasawa niya si Raquel. 14 years. Ngayon, 14 seconds, may instant jowa ka. Mag-messenger ka lang. Di ba? May dating app pa nga ngayon, Tinder. Di ba? So anyway, I'm just sharing the background. So, si Jacob tumakas. Nakilala niya at nakatagpo niya ang Diyos sa Bethel. And then from that Bethel, no, nagpunta siya kay Laban. 14 years siyang naglingkod. Another 7 years, total of 21 years. At nagkaanak siya. Now, nagpaalam, ito ngayon yung mga problema. Kasi sabi ko sa inyo, di ba, may mga problema at pagsubok na dumating kay Jacob. Kasi marami tayong iniisip. Tama, mali. No, ito yung mga problema ni Jacob. Una, nung nakuha na niya si Rachel, nagkaanak na siya, tapos dumami na rin yung mga ari-arian niya at saka yung mga hayop niya. Kasi ang hayop noon is possession. No, nagpaalam na siya ngayon kay Laban. Iiwanan na kita, babalik na ako sa mga magulang ko, dun sa talagang lugar nila. For example, si Laban ay taga Maynila. Ngayon, babalik na siya ng Bataan. Okay? Kasi tumakas siya, it took him 21 years. So, 21 years siya nandoon, ibig sabihin, may problema siya. Iniwanan niya ang trabaho niya mula sa kanyang biyenan. Okay? Iniwanan niya. Naging jobless siya ngayon. Pero may bit-bit siya kung ano yung
possession na naipon niya. Pero, iniisip niya paano niya palalaguin. Kasi maglalakad sila pabalik ng sarili nilang bayan. No? So, nagkasundo sila ni Laban. And, ibig sabihin nun, kapag nagkasundo sila, ibig sabihin, okay tayo. Kasi hinabol siya ni Laban nung tumakas sila eh. So sa pagtakas niyang yon, nag-usap sila ng maayos, mahaba yung kwento, pero ikat ko na, nagkasundo sila. In short, iniisip niya ngayon kung paano bubuhayin ang kanyang pamilya. Kasi malaki na ang pamilya niya. Ikaw ba naman ang 2 asawa? Okay? Ano pa ang pangalawang problema niya? Nakipagkasundo siya ngayon after 21 years, di ba? Tumakas siya kay Esau. Ngayon, alam niya na sa pagbalik niya, baka patayin siya ni Esau. Nung kapatid niya. Bakit? Kasi ninakaw yung kanyang pagpapala, yung birthright niya. So, iniisip niya na magkasundo kay Esau after 20 years, iniisip niya baka anong gawin ni Esau. And kung babasahin niyo yung chapters 30 to 35, si Esau, merong 400 men, mga armies. At nakarating yun kay Jacob. So, mangalgalyain tud. Diyos ko, 400 lang rin kaya Ben, no? Puta, patenda ko. Baka patayin kami. So, he worries. Sino dito, minsan meron tayong mga worries na hindi tayo sigurado kung anong mangyayari pero nagwo-worry ka kagad. Yes. No, nauuna yung maling pag-iisip. Assuming ang tawag dyan. Then, habang naglalakad sila pabalik doon, yung anak niya kay Simeon na yung isang anak pala niya, sorry, hindi si Simeon. Anak niya na babae. Ilan ang anak ni Jacob? 13. Kasi may isang babae. 12 lalaki, 13 kasama ang babae. Ang pangalan ng babae ay si Dina. Sa chapter 34, ginahasa si Dina. Ginahasa siya ni Shechem. Si Shechem, isa dun sa nadaanan nilang lugar. Kumbaga Pampanga, madadaanan nila bago pumunta ng Bataan. So nagpahinga sila doon, kasi syempre wala naman transportation doon, tama? Naglalakad sila. So naglagay muna sila ng tolda para mamahinga, and then si Shechem, ni-rape niya si Dina. Itong si Shechem ay hindi Hudyo. Ibig sabihin hindi tuli. Ang Hudyo dapat tuli. Kasi that's a covenant with God na malinis ka kapag tinuli ka. Kaya mga lalaki, alam nyo ngayon, ba't tuli tayo? It's a covenant with God, you should be clean. So kung sino mang hindi patuli dito, magpatuli na kayo. Because it's biblical. Okay? It's cleansing. Pero, praise the Lord, meron ng Jesus Christ. Spiritually kasi, ibig sabihin nananampalataya na tayo kay Jesus, no? And we have faith with God. I have a teaching about that. Tuli o hindi tuli. Okay? So, biblical yung pagkatuli po. Anyway, balik tayo, baka lumayo tayo. So, ni-rape si Dina. Hindi tuli si Shechem. Nagalit ngayon yung mga kapatid ni Dina. Kasi sa kanila, kasalaulaan yun. Unclean ang tawag kay Shechem kasi hindi siya tuli. So kapag gano'n na nangyari, isang malaking kahihiyan para sa mga Hudyo kapag gano'n ang nangyari. So anong ginawa nila? Na-rape si Dina, di ba? Ang ginawa ng mga kapatid, si Simeon at si Levi, nag-iisang babae. Minurder nila ang buong lungsod. Nakipagkasundo sila kay Shechem kasi sabi ni Shechem, kasi na-inlove ako, ang ganda ng kapatid ninyo. Sige, makipagkasundo ako sa inyo. Magpapatuli ako at ipapatuli ko ang lahat ng lalaki sa aming lungsod para lang matanggap nyo ako. Ganun na in love si Shechem kay Dina. Kung kayo ang tatanungin, papayag kayo? Kasi nagpapakumbaba na, tama? Pumayag ngayon si Levi, si Jacob, at si Simeon. Pero may masamang balak pala yung mga kapatid. Siyempre, pag tuli ka, masakit, di ba? Hindi ka buno. Ang ginawa ng lahi ni Simeon at ni Levi, they massacred the entire city. Problema na naman ni Jacob. Patong-patong yung problema niya. Ang daming pagsubok. So magulong-magulo na yung buhay niya. Wala nang kapayapaan, wala nang joy. And so on and so forth. During that time, namatay din yung kanyang
tatay. Namatay din sino yung asawa niya? Raquel and Leah. Sinong asawa ni Jacob? Raquel and Leah. Ngayon, namatay din yung asawa niya na si Raquel dahil sa pagluwal nung huling anak na lalaki na pangalan ay Benjamin. Palakpakan natin si Ate Chowyen. Dapat nagbabasa kayo ng Bible. Alam niyo, napakaganda ng Bible, sa totoo lang. So, namatay yung asawa, namatay yung tatay. Gusto niyo ba yung diretso ko pa? Ang dami. Patong-patong ang problema ni Jacob. And even us, di ba? Nagkakaproblema tayo. Ngayon, marami pang iba na pwedeng sabihin problema o pagsubok si Jacob. But this time, gigil na siya. He wanted his life back. Sino dito once in your life? God, gusto ko naman simple lang buhay. God, gusto ko naman yung payapa, walang kaaway. Simple lang naman gusto ko, maging masaya kami. Mahalin ako at magmahal ako. Lord, gusto kong isentro ko ang buhay ko sa'yo. Pero paano? Gento. Alam niyo na ngayon? O, pili kayo, pili. Kung gusto nyong isentro ang buhay ninyo, pabalik sa Diyos, paano isentro ang buhay para maranasan ang revival? Gento. Ready na kayo? O, kayo lang sabay-sabay. Gento. Una. Di ba ang corny? At least na ipasok. Sentro, gento. Number 1, bumalik ka sa lugar kung saan mo nakatagpo ang Diyos. Do you want your life to be peaceful? Do you want your life to be joyful? Do you want your life and you will walk in the straight path that goes to eternal life? Number 1, bumalik tayo sa lugar kung saan natin nakatagpo ang Diyos. In English, we must return to the place where you encounter God. No? God appeared to Jacob during the time of his greatest weakness. Ibig sabihin, marami siyang problema and failure. And he instructed him to return to Bethel. Sino dito, na kapag maayos ang buhay ninyo, nalilimutan nyo ang Diyos? Magdadasal ka na lang, thank you Lord for this day, Amen. Pero kapag wasak na wasak ang puso mo, ang dami mong problema, pati yung mga kaibigan mo at BFF mo, niloko ka. Pati mga magulang mo, ayaw na makinig sa'yo. Ang sabi, OA ka. Sometimes nagiging last resort natin, ang Lord. Panginoon, hindi ko na alam ang gagawin ko. Lahat na lang sila, God. Bakit ganito? Bakit ganyan? Sino nakaka-relate? And sa isang tawag mo sa Diyos, hindi mo alam, everything becomes okay. May kausap pa ba ako? Parang ang tahimik nyo ngayon. Oh, last week, ang ingay, ang gulo-gulo ngayon, ang tahimik. Okay, so, sabi niya, gento ang gagawin natin. Bumalik ka sa lugar. No? It was this Bethel, no, that Jacob had his first encounter with God. No, dito sa Bethel na to, unang sinabi ng Panginoon kung ano yung plano niya kay Jacob, na plano niyang basbasan siya, i-bless siya, i-favor siya, magkakaroon siya ng family. And it was at Bethel that Jacob first built a monument to the Lord, an altar. Yung altar, kung saan niya maaalala na dito niya nakilala ang Panginoon. Genesis chapter 28. Basahin natin sa Genesis chapter 35 verse 1 kung paano nangusap ang Diyos. Sabayan niyo ko. Ngayon sinabi ng Diyos kay Jacob, maghanda ka, pumunta ka sa Bethel at doon manirahan. What is Bethel? Sanctuary. This is where you encounter God. This is where you meet God. Ibig sabihin, meeting place ninyo ng Diyos. No? Sabi niya, gumawa ka roon ng altar para sa akin. Ang Diyos na nagpakita sa iyo nang tumakas ka sa kapatid mong si Esau. So, pinabalik siya sa Bethel. Pinabalik siya kung saan nakatagpo niya ang Diyos. Sometimes, church, this is a good principle for our lives. Magandang prinsipyo to para sa buhay natin na when we begin to feel overwhelmed and it seems like nobody trusted us at wala nang gustong makinig sa atin, balikan nyo ang Diyos. Siya lang ang makikinig sa inyo.
No? We need to return to the blessings and the place of blessing in the past and where we encounter God. Sa panahong hindi nyo na alam ang gagawin ninyo, sa panahong gulong-gulo na kayo, sa panahong ang dami ng dapat ninyong gawin at hindi na kayo makapagdesisyon ng tama, balikan ninyo kung paano kayo biniyayaan ng Diyos. Hindi yung after nyong ma-receive yung blessing, mag-e-enjoy ka, magsasaya ka kung saan, then you forget about God. Which is maraming Kristiyano ngayon, naaalala lang ang Diyos kapag may kailangan. But when everything is all right, they can set aside God. Real talk, tama? Marami po ngayon ng mga Kristiyano, they are self-proclaimed Christians. They can post a Bible verse. They can send Bible verse, and yet they are not living what they believe. But let me just tell you and encourage you, sa panahong kayo ay wasak na wasak, bago po kayo pumunta sa best friend ninyo at sabihin ninyong but first coffee muna tayo. Lumuhod muna kayo sa Diyos. Go back to your Bethel. Lumuhod muna kayo at balikan nyo muna at alalahanin kung paano kayo binless ng Lord. Alalahanin nyo kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ninyo. You know, ako po ang ginagawa ko, I write journal. Oh, si pastor, kalalaking tao, nagjo-journal. Hindi dear diary, dear God. Dear God, thank you so much for this day. Hindi mo ako binigo. Pinagdasal ko po, Panginoon, na magkaroon kami ng 50 new souls sa anniversary, and yet you give us 57 new souls. God moves. Alam niyo ba na bang bago natin last week, 57 people. Praise the Lord. Hindi madali yun, ha? No? So, you need to go back. So, sabi niya, we need to learn to think differently. Dapat, lagi nating alalahanin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. Dapat lagi nating alalahanin kung anong nakakabuti sa atin. Dapat lagi nating alalahanin kung saan tayo mabibless at marirevive muli. Huwag nating isipin lagi yung negatibo na nagpa-pile up na sobrang taas. Where in fact, you can choose to pile up and count your blessings. What would you choose? Count your problems or count your blessing? Which one will you magnify? Your problem or God? The only decision is yours. Go back to your Bethel. Go back to where you encounter God. Kasi sabi niya, we need to take a trip back to our Bethel so that we'll be revived. Sino dito, yung minsan malungkot na malungkot ka, pero babalikan mo yung masasayang moments mo. Sometimes, no, kadalasan sa mga kabataan ngayon, mas masaya sila sa friends. Sinong lagi nilang tatawagan? Oh, labas tayo. But first coffee. Ayoko sa but first coffee. Gusto ko dun sa Hebrew. Mas biblical. Hebrews coffee. Hindi, dun tayo sa KD Rock. No, dun sa Orani. Ang dami-daming pupuntahan. Pare-parehong kape lang naman. Hindi, doon tayo sa Starbucks. Ang mamahal ng kape. Alam nyo ba na wala sa kape o wala sa lugar ng kapihan ang blessing? Ang tunay na Bethel natin na magbibigay ng kapayapaan, hindi kape. Ang Diyos lamang. Na-realize niyo yun na sa dami-dami natin ng ginawa, sometimes ako, naalala ko when I was in college, kapag malungkot ako, ang una kong tatawagin yung mga kaibigan ko nung high school. Bibili kami kagad noon 2 case ng Red Horse. Alam ng nanay ko yan. Dahil yung bahay namin, it's like Red Horse den. Dahil nung panahong hindi pa ako Kristiyano, ang lagi kong tinatakbuhan, Red Horse. Lalo na kapag meron akong breakup moments. Masama yung loob ko. Binigay ko naman yung lahat sa kanya. Siyempre, hindi si Ate Chow yan. Kwento ko lang, Abi. Di pa kita kilala nun. Buti na lang kinuwento ko sa'yo. Huwag ka muna makinig. So, alam mo yung minahal mo, binigay mo lahat, hinahatid mo pa, niloloadan mo, tapos di ka re-replyan. Magulat ka, kinabukasan, may ibang jowa. Tatawagin mo ngayon itong mga marami, Tol, sopan niyo ko, tara, mong tata mo.
Kwento. Pare, pare. Damn babae dyan, pare. Pare, shot mo pa. Oh, pare. Sakit, pare. Ligo ako naman, pare. Bala ako, yana, pare. Inom, hanggang nalasing. Hangover, nagsuka. Last na talaga to. Di na ako iinom. The next morning, the problem is still there. Titingnan ko pa rin yung cellphone kong Philips sabi noon na mukhang safeguard. Wala pa rin siyang text. Pupunta ako noon sa wag tayo magsabi ng location. Pupunta ako sa aabangan mo sa kanto noon. Siyempre, papasok. 6:00, nandun ka na, nag-aabang. Di mo namukhaan, di mo nakita. Pagpunta mo sa school, nandun na pala, may kahawak ng iba. Sakit, pre. Parang di pa tayo break ka. Di ba? Sometimes, wag ko na ikwento yung pero masakit. Pero hindi sapat ang 2 case ng Red Horse para maibsan yung sakit. Some of you can relate. Siguro yung mga magulang dito o mga may mag-asawa dito, the same thing. You will always find other things to replace the pain. You're replacing something to do something to replace the pain, and yet, hindi nadidil. Madidil lang nyo yan sa Bethel nyo. Doon kay God lang. So you need to remember that there is God. Remember the day when you met Jesus Christ and how your life changed you. Sino dito ang nakakaalala pa na mula nung tinanggap mo si Hesus Kristo, hindi mo namamalayan, nagbabago ka na. Nung tinanggap mo si Kristo at nagdadasal ka, nagpe-praise and worship ka, na dati ang baduy-baduy ng praise and worship. Itong mga born again na to, alive, tatalon-talon, tapos biglang iiyak, borbolen la. But after 6 months, after 1 year, you are crazier than them. Na parang kapag may problema ka, Tol, yung kanta, yung anniversary, yung presence, glory, power ba yun? Pasend nga ng link, pag-send. Dahil may problema ka, pinindot mo. Mangalgal ka pa. Pero dati, pinagtatawanan mo sila. Tama? So always remember when you met Jesus Christ and when you felt the love of God. No, another thing is, recount the circumstances and people that God used to lead you to His grace. Isipin nyo yung tao, kaisa-isang tao, nagpipilit sa'yo, punta ka sa church, tara, invite kita sa church. Ang dami ngayon ako nakikitang repost, di ba? We invite you to church not to change your religion, but we invite you to church to have relationship with Jesus Christ. Sino ang hindi nagsisisi na may relasyon kayo sa Diyos? Taas kamay. Yung hindi nagtaas ng kamay, pinagsisisihan nyo? Bakit pagtaas lang ng kamay, hirap kayo? Sino ang proud na meron kayong relasyon sa Diyos? Amen. Ang sarap kayang makipagrelasyon sa Diyos. Amen, di ba? Malupit ang Diyos kumpara kay Burasi. Di ba, Edrel? Hindi ko kilala si Burasi, pero kung sino ka man Burasi, you're invited. Welcome ka sa church. No? Relationship. Or sometimes, when you are in your Bethel, you need to find a good book. Sino dito ang mahilig magbasa? Kesa magbasa kayo ng magbasa ng mga toxic sa deadmatology. Sino nakaka-relate? Deadmatology, Facebook page. Puro hugot. Di ba? O yung mga pino-forward ninyo, nire-repost ninyo sa Facebook na puro nakakasakit ng puso. Magbasa na lang kayo ng libro. Libro that will give you wisdom on how to overcome your materialism. How to overcome your greediness. How to overcome pains and sorrows of your past boyfriend and girlfriend. Diba? At nakaka-relate sa boyfriend, girlfriend, si Ate Dolores. Kaka-break nyo po ba? At talagang kaka-break nyo. Oh, okay. Huwag mo nang kwento. Then, you must compare who you are
and you used to be. Sino ka noon at sino ka ngayon? Because when you are on that Bethel, no, you can review yourself. Na dati hindi naman ako ganito. Pero ngayon, ganito na ako. No, sino na-bless last week sa mga testimonies? You know, when you go back and review kung paano binago ng Diyos at paano kayo tinulungan ng Diyos, na-encounter niyo yung Diyos, nakakaano, di ba? Parang, last week, alam mo, kinukwento ko sa asawa ko, hirap na hirap akong pumasok. Bakit? Di ba dapat masaya? God of Revival, di ba dapat masaya yung celebration? Naiyak ako dun sa testimony. Lalo sa testimony ni Dal Sapay. O parang, Diyos ko, God, manamo at suka. It's painful to see na may mga nangyayaring ganito. Yet, we celebrate that there is God who loves us so much. Sinong hindi matutuwa? No, alalahanin nyo yung panahong basag na basag kayo, pero si God lang ang nagpatino sa inyo. No? Alalahanin niyo yung panahong muntik na kayong mabasag o magkahiwalay o magkaroon kayo ng problema, and yet God taught you kung paano lakaran yung buhay. No? Alalahanin natin lahat ng magagandang bagay na ginawa ng Diyos. No? Because it will give us a new perspective. Looking back means gaining back or gaining perspective that is only one step into the process of valuing yourself. Pahalagan niyo yung sarili niyo. Kung gusto niyo maalala yung kahalagahan ninyo, have a trip back to your Bethel. Amen? Balikan niyo kung saan niyo nakilala ang Diyos. Balikan niyo kung sinong nagpakilala sa inyo sa Diyos. Balikan niyo kung anong mga ginawa ng Diyos sa inyo. Balikan niyo lahat ng blessings na binibigay sa inyo ng Diyos. Bilangin ninyo yung blessing ninyo. Huwag niyong bilangin yung problema ninyo. Amen? Number 2, gento. Can you say gento? Gento. Tanggalin kung ano ang umahadlang sa paglago ninyo. Amen? Can I hear an amen? Amen? Get rid of what hinders your growth. Tayo bilang mga tao dapat lumalago tayo because we are living things. No? Si Jacob, hindi lang siya bumalik sa Bethel. Meron kasing ibang tao, bumabalik sa church, pero walang pagbabago. Merong iba bumabalik sa Bethel, pero hindi nila nililinis at dinadalisay ang puso nila. But Jacob went back to his Bethel at nilinis at dinalisay niya ang kanyang buhay. Kasi pinaalala ng Diyos kung sino siya. Jacob, mahal kita. Jacob, anak kita. Jacob, may magandang plano ako sa'yo. Anong ginawa ni Jacob? Dinalisay niya yung puso niya. Inalis niya ang mga basurang naipon sa buhay niya. Sometimes problem can choke you. Sometimes it is our choice kung bakit tayo nalulunod sa sakit na nararamdaman natin. Dahil tayo rin ang pumipili na patigilin sa puso natin ang lahat ng sakit na binibigay ng mundo. Garbage. If you will ask yourself, ano ba yung basura sa puso mo ngayon? Ano ba yung mga basurang nag-choke sa iyo? Ano ba yung mga basura sa puso mo na pilit na nagbababa nung self-esteem mo? Ano ba yung nag-choke na basura sa iyo para hindi mo maramdaman yung kaligayahang nararamdaman ng iba na binibigay ng Diyos? Pareho naman tayong sumasamba. Pareho naman ng worship song na kinakanta natin. Iisa lang naman ang Diyos natin. Bakit sila mas masaya? Bakit ako hanggang ngayon? Down na down. The answer? Baka maraming basura sa puso mo na hindi mo pa tinatapon. Baka mismo ikaw, ayaw mong patawarin ang sarili mo sa kasalanang nagawa mo. Baka mismong ikaw ang naglulugmok sa sarili mo na sinabi ng Diyos, nilinis na kita, pero pinipilit mo na marumi ka. It is your choice. That's why in the book of Genesis 35, verse 2-4, kaya sinabi ni Jacob sa sambahayan niya at sa lahat ng kasama niya, itapon nyo ang mga Diyos-Diyosan ninyo. Maging malinis kayo at magbihis ng damit bilang simbolo na bago at malinis ang iyong buhay.
Pagkatapos pupunta tayo sa Bethel, gagawa ako roon ng altar para sumamba sa Diyos na tumulong sa akin noong nasa kahirapan ako. Paano na tinulungan ng Diyos? Nung nasa kahirapan siya. If you are in this stage of your life, na hirap ka, balikan mo ang Diyos. No? At yung aking mga kasama, kahit saan ako pumaroon, kaya ibinigay nila kay Jacob ang mga Diyos-Diyosan nila, pati ng mga hikaw nila na ginagamit bilang anting-anting. Kung may anting-anting ka pa, itapon mo na. Kung may rosaryo ka pa, ibaon mo na. Baka may Diyos-Diyosan ka pa. I will not regret saying this, church. Kasama na ni nga pong Ginoo, istong sasamba ka kayong gawaning tao. Ang rebulto, I have respect for other religions. It's okay. But I also want to tell you the truth from the Bible. Maliwanag, itapon nyo ang mga Diyos-Diyosan ninyo. No? Kung babalikan yung kwento, nung umalis si Raquel, kasama ni Jacob, binitbit niya lahat ng Diyos-Diyosan ni Laban. Tinago niya yon kasi alam niya na si Jacob hindi naniniwala sa Diyos-Diyosan. Pero si Raquel, bilang hati siya, isang Hudyo at isang hindi naniniwala sa Diyos, tatay niya, binitbit niya pa rin yun. No, for example, ako, when I went to Singapore, nung hindi ko pa kilala ang Panginoon, when I was a born-again Christian, bit-bit ko yung rosaryo ko, galing Vatican. Yun lagi ang dinadasal ko. Hindi ko mabitaw-bitawan. Kasi 23 years of my life, nagro-rosaryo ako. Nagpe-pray ako. So hindi mo ko masisisi kung bakit hindi ko masunog-sunog yung rosaryo ko. Kabisado ko pa yan. No? Kung ilang aba Ginoong Maria. 10, di ba? At 5 misteryo. So, I used to do that. And when I get to know Jesus Christ as my Lord and Savior, hindi madali. It took me 3 to 5 years to understand. Hindi ko ma-let go. But nung nasumpungan ko ang Panginoong Diyos, ang tunay na Diyos na buhay, slowly I asked the Lord, God, forgive me. Tradisyon pala ang hawak ko, hindi pala ang katotohanan. And when I realized na ang rosaryo is gawa lang ng tao, at hinanap ko sa Bible kung nasa ng rosaryo at di ko makita, that's the time that I let go. My life has changed. No? So can I encourage you, gaya ni Raquel na nagbitbit ng kanyang mga Diyos-Diyosan sa tahanan mula kay Laban, kinuha at tinago niya yon, yung mga kayamanang hindi niya alam ay masama para sa kanila ni Jacob. Nung sinabi ni Jacob yon, sinurrender niya. Because sometimes we thought these are harmless. Sino ang may dream catcher sa bahay? Taas kamay. 1. Sino pa? Let's be honest. Dream catcher. 2. 3. Si Chow Yan, ang dami niyang dream catcher dati. Collection pa niya, iba-ibang kulay. But do you know there is a portal of bad spirit. That's why it's a dream catcher. It will catch spirits. Malalim to guys, pero hindi ko maituturo sa inyo one time. Even watching horror movies, there is a spirit behind it. Diyos-Diyosan yan. Kaya nga minsan, I would encourage you also, since it's November 1, pero tapos na, karamihan may sumasali sa Halloween party. We celebrate life. We celebrate Jesus. If you will celebrate Halloween, you're celebrating death. It's a conflict of your faith. We don't celebrate Halloween. But we remember yung mga mahal natin sa buhay. Pero pakiusap ko, it's your choice. Kasi nasa Bible. Huwag na ho kayong sumali dun sa mga Halloween party, tapos tanongin ko kayo, binubuhay kayo ng Diyos, binibigyan kayo magandang buhay, nililinis kayo, dudumihan yung sarili nyo, na mukha kayong multo?
Kaburi yung lupang white lady. Tapos yung mga biyak-biyak kayong ganyan, kaburi yung matsura. Pasantingan akong ginuwi, kaya patsuran niyo yung sarili. No? May nakita nga akong puso. May sungay. Maleficent. Nahanap ko eh. Pero they don't know. But since you know, you ask God. Ako hindi ko rin to pinupush ha, but this is the truth from the Bible. I encourage you. You need to search, you need to study the Bible because these are type of Diyos-Diyosan. Sometimes, sasabihin natin, wala namang masama, wala namang mawawala. They are harmless. No. Akala nyo lang wala, pero meron. Gento dapat. Dapat tanggalin ninyo yung mga bagay na nag-hold back. You know, sometimes, merong mga nagpapadasal ng healing, yet hindi nawawala. You know why? Sometimes, you are still worshiping idols. Dito yung may crucifix at scapular. I used to have that. Yung parang caramel. Dati kinikis ko lagi yun. That's idolatry. Imagine niyo kapalit ng tunay na Diyos, yung kakarampot na plastic. Isn't it unfair kay God? So dapat itapon natin yun. No? Sabi niya, they weren't harmless at all, sinasabi ng iba, but actually they are. No? Truth is, each one of these items move the people away from God. Hindi nyo namamalayan. Inch by inch at a time. May spirit doon na naglalayo sa inyo. Sino ang mga Swifties dito? Taylor Swift. I used to love Taylor Swift. But meron siyang bagong awitin that worships Satan. Pero ang fresh ng mukha niya, ang ganda-ganda niya. In fact, mabait si Taylor Swift. She has a lot of charities. But charities and good things doesn't equate the truth. Truth pa rin ng Panginoon. Amen? No? Ano pa? Astrologies. Meron akong sinat. No, sometimes we don't know. Sometimes we just don't know. It's an honest mistake. No? Zodiac signs, Aries ako, Libra ako. Uy, balance ako. Pisces, uy, Gemini, bagay kay Aries. Matchmaking. When you put your identity with the numbers and the stars, anong kapalit nun? Knowing your identity with God. Mas pinaniniwalaan natin yung sinasabi ni Madam Oring o nung si Madam dun sa Facebook, pati yung feng shui, sinasabi ng tao kaysa dun sa sinasabi ng Diyos. No? Ano pa? Dreamcatcher, Facebook, approval of men. Mas pinaniniwalaan mo yung sinasabi ng sikat na personality or celebrity. Huy, sabi ni Tony Fowler, dapat ganito. Yumaman siya dahil nagganito si Tony Fowler. Dapat kay Tony Fowler. Kahit mali nang ginagawa ni Tony Fowler. Or sikat na mga theologians or so. Always base your faith on the Bible. No? Hindi ko sinasabing bawal makinig. Kasi you can glean. Gleaning? May mapupulot ka, pero wag lahat. Dapat, attach pa rin tayo dun sa biblical principle na binibigay ng Diyos. Sometimes, ang idols natin is security, work, family. Sino dito, wala kang ibang inisip kundi kapakanan ng pamilya mo. Na ano kayang kananan ng anak ko? Ano kayang isusuot nila? Ano kayang pagkain namin? There's nothing wrong with that. Pero the moment na ang inisip mo na lang araw at gabi, buong maghapon, pera para sa pamilya. Wala namang mawawala, di ba, Pastor? Meron. Nawala yung tiwala mo na magpo-provide ang Diyos. Merong iba, Pastor, anong masama sa loto?
Pag tumaya naman ako, magta-tights naman ako, malaki din yun. Hindi, huwag tayong tumawa. Kasi I used to say that also. Anong masama sa sugal? Kung makakakuha ko ng pangkain ko, nanay ko, isa sa mga nagwe-wedding yan. Asan yung nanay ko? Nawala. First time kong nag-birthday na may handa nung tumama sa wedding ang nanay ko. Pero when I became a Christian, I asked her to stop. Anong masama sa wedding o sa loto? Sabi ko, wala namang mawawala. Baka nga manalo pa. May nawala. Trust. Faith with the Lord. That the Lord will provide for you. Kaya nga instant money yan, di ba? Ang instant money madalas mawala. Pansinin niyo kapag panalo, madaling gastusin, mabilis mawala. Gaya ng instant noodles. Di ba nakakataba, instant noodles? Mabilis gawin, mabilis kainin, pero sumisira ng katawan. Pero ang good food, hihiwain mo, bibilin mo, huhugasan mo, ang daming ginagawa. Pero healthy. Tama? So, are you getting my point? These are idols. What are others think? Idols of personal power. Personal power, anong ibig sabihin? Obsession with work, advancement, making money, being controlled by issues of material gain. Idols of pleasure. Ano yung idols of pleasure? Governing our life, but what is enjoyable, pleasurable, feels good. No, TikTok, iskiri. Tapos magbabrowse ka, isa lang naman, pero si Facebook, napakagaling, dire-diretso na. Lahat ng gusto mong panoorin, nandun. Sino nakaka-relate? Manonood ka lang ng isang video, di mo na mamalayan, 3 oras ka na nanonood. It's taking your time. Anything that takes your time or that causes to give you less time with the Lord is idol. No? Ano pa? It is allowing our feelings and emotions override God's direction. Nawawala tayo sa direction ng Diyos. Sometimes it can be a habit. Yung paggising mo sa umaga, cellphone, tapos ML, o paggising mo sa umaga, tapos titingnan mo, sino kaya yung nag-NGL sa akin ngayon? Nagulat ako, lahat ng tao sa Hope Church naka-NGL. Aba, pati si pastor. Alam mo, tama na yan, ama ka na. Nakakaubos ng oras. And I felt that I am a narcissist when I was reading, Pastor, thank you, Pastor, ganyan. Hindi ko na nga pinost yung iba. Kasi parang nag-e-enjoy ako masyado dun sa pleasure na, uy, maraming nakaka-appreciate sa akin. Where in fact, dapat ang i-appreciate I see God. I'm not saying it's bad. It's okay sometimes na maging masaya. Pero kapag sobra-sobra, na halos yung my day mo, ang my day dapat bawat oras 24 lang, di ba? Sometimes 100 ang my day. No? This is idols. No? Ano pa? Idols of undue influence. Television, personality, philosophy, or position that influence that belongs only to God in our lives. Yung mga impluensyang ito ng TV, personalidad, o mga filosofiya, sino nag-aaral ng philosophy dyan? And psychology, be careful. Kalaban yan ng faith. But you need to guard your heart. Si Thea kasi is studying. But kaya maraming minsan nagiging atheist because of that philosophy. You need to be careful kasi it doesn't align you to God, but somehow it confuses your mind. May nakaka-relate? Are you still with me? Napapahaba ako ulit ha, pero it's okay. Alright, so sabi niya, idols of undue influence. Anything that has more influence in our life than God does is an idol. Anong malaking impluensya sa inyo, sa buhay ninyo? Saan nauubos ang oras ninyo? Sa pagkain ba? Facebook ba? Sa TikTok ba? Whatever it is. And then you don't have time for God, it is an idol. Idolatry ang tawag doon. No? It may be the market, the weather, the television, coworkers, fellow classmates, jowa! Ang dami mong oras sa jowa mo. Ang dami mong binibigay sa jowa mo. Binibigyan mo siya ng t-shirt, binibigyan mo siya ng pants, binibigyan mo siya ng jewelries, binibigyan mo siya ng shoes. Pero wala kang tithes and offering. Bibili mo siya ng McDo, French fries, Jamango, lahat na pinakain mo sa jowa mo.
Sasabihin mo pa sa nanay mo, Nay, may project kami. Pengin pambili. Pagkuha ng pera, huli ka, nasa McDo ka. Alas 12 ng madaling araw, nakita kita. Kaya ayokong nakakakita ng ano eh. Ba't ka tumatawa? Kasi ikaw yun. Joke lang. No, sometimes youth value the money that your parents give. Pahalagaan natin kung anong binibigay ng mga magulang natin. But I just hope and pray na mas unahin natin ang Diyos kesa sa jowa natin. Amen? Bago natin sabihin, good morning, love, kumain ka na ba? Mag-good morning, God muna tayo. Thank you for this life. Amen? No? So sa mga mag-asawa, bago good morning, love, and then kiss sa lips, magpasalamat muna tayo sa Diyos. Amen? Number 3, parangalan ng Diyos sa pamamagitan ng tunay na pagsamba. Gento. Gento dapat. Parangalan natin ng Diyos, no, sa pamamagitan na tunay na pagsamba. Honor God with your worship. Genesis 3:35 verse 9 to 15. Nang umuwi si Jacob mula sa Padan-aram, muling nagpakita ang Diyos sa kanya at binasbasan siya. Sinabi ng Diyos sa kanya, Jacob ang pangalan mo, pero mula ngayon, hindi ka natatawaging Jacob, kundi Israel na. Dito nagmula ang bansang Israel, na dapat nating ipagdasal sa mga oras na ito. Marami ang hindi nakakaunawa. Yes, we need to pray for Gaza. But Israel, the Jews, are the apple of God's eye. We need to pray for sa mga taga-Gaza na mga bata, na mga casualties. But Hamas means violence. Naka-online ba tayo? Baka makulong ako bukas. Anyway, in a separate time, pag di tayo naka-online, explain ko sa inyo yan. So sabi niya, Jacob, who is the son of God, means Israel. It's a milestone. Remember, destroyer. Then ngayon, Israel is, ano ang Israel ibig sabihin? Pinagpala. Blessed. Pinagpala na siya ngayon. So sabi niya, kaya naging Israel ang pangalan ni Jacob. Sinabi pa ng Diyos sa kanya, ako ang makapangyarihang Diyos, magkakaroon ka ng maraming anak. You see the blessing here? Magiging ama ka ng isang bansa at ng marami pang bansa at magiging hari ang iba mong mga lahi. Ang lupain na ibinigay ko ay kay Abraham at kay Isaac ay ibibigay ko rin sa iyo at sa mga lahi mo. There's so many blessings. Why? Because paparangalan niya ang Diyos. Ganito dapat. If you want to see revival in your life, if you want to see na ang buhay niyo mag-prosper, you need to center God in your life and worship Him in spirit and in truth. No? Pagkatapos umalis ang Diyos sa lugar na yon kung saan nakipag-usap siya kay Jacob at nagtayo roon si Jacob ng batong ala-ala. Binuhusan niya agad ng alak at langis ang bato para maging banal. We must be holy because God is holy. Pinangalanan niya ang lugar na yon na Bethel. So the logic here is we need to focus on God. We must not need to focus our lives in problems, but we must focus on God. True worship is like a romantic evening. Can you help me with this? True worship is like a romantic evening on pleasing and adoring the one you love. True worship is being lost in wonder with God. True worship is really not about us. It's all about God. Sino na dito ang nakipag-date? You know when I'm dating my wife out, yung mata ko parang kabayo. Nakatutok lang sa kanya. Sino ba namang hindi mabibighani sa maganda kong asawa? Will you agree with me that my wife is beautiful? Hoy, wala nang mas gaganda ba sa asawa ko? Naging pangalawa na nga lang nanay ko. Sorry na pero I love you still. Pero napakaganda ng asawa ko. Every time that you will date in a romantic evening, di ba? Dapat yung mata mo nakafocus lang sa asawa mo. Adoring her. Love her. She's so precious and so beautiful. Lalo na yung pilik mata niya. Original yan. Di ba? But, when you worship, when you're singing, hindi dapat kayo nakatingin kay Jolo dahil gwapo siya. Hindi kayo dapat titingin kay Edrel dahil magaling siyang mag-drums.
Huwag kayong titingin kay Ate Apple dahil muntik siyang madapa. True worship means you adore God. Sino ang minamahal natin ng Panginoon? Yung you will lose your wonder. Yung parang nahihibang ka sa Diyos. Parang, Lord, Sarap, di ba? You don't come to worship na para bang, tagal naman ito. Minta ka pa church, may nip ko. Di ba? Si pastor, pag siya nagsalita, alas 11 na naman. Bakit kapag sila amante, sakto, minsan 10:45, tapos na. You know why I am so long? I will never know kung kailan ko kayo makikita ulit. Kung ano man yung sumisibol sa puso ko na nagmumula sa Diyos, gusto kong ibahagi sa inyo. Because God loves you so much. No? This is true worship. It is not about us, but it is about God. No? And worship kasi helps us to get in tune. Sino dito yung nawawala-wala ka na, alam mo yung bad trip ka na sa buhay, pero pag narinig mo yung worship, parang umaayos yung puso mo. Oh? Pusong dalisay. Lalo na kanina, yung di ka nagkulang. Ano yan? Panginoon, di ka parang binabanggit ko yun sa Lord, parang I felt that I am nothing. Napakabait ng Diyos, di ba, no? Sino dito ang karapat-dapat? Wala. Pero minamahal tayo ng Diyos. So church, we need to intentionally take time out of our lives to look up and ponder heaven throughout the week. Hindi lang tuwing Sunday, but throughout the week. We must give our true worship unto the Lord. That's why the Lord just shout this into my mind. Sabi niya, bring yourself to the altar. Find and have your own Bethel. Amen? Asan na? Kuya Kian. Di yata nakakasabay si Kuya Kian. Bring yourself to the altar and find and have your own Bethel. What is Bethel? Actually, Bethel comes from the heart, di ba? Pero physically, makakatulong to. Ako may sarili akong Bethel sa bahay. Pakita natin picture. Yan. Isa-isa. Tapos na tayo dyan, di ba? Kuya, picture lang muna, kuya. So I always put on my desk that reminds me that I need to pray. All the time. Before I'll start working, I must pray. I must bring myself to the altar. Kasi mahalaga yung Panginoon. And this mat, every morning when I wake up, kailangan nakabalandra yan sa floor. Just to remind that I need to kneel down. I need to pray. Next. Picture po. This is my Daniel's window. Na paglabas ko ng kwarto, kung hindi ako nakaluhod doon sa kwarto, dapat dito ako luluhod. Kasi sa pagluhod ko dyan, ang makikita mo dyan sa labas, langit. And God always speaks to me through clouds, through birds. Pag ang nakita kong cloud is malamlam, I will ask God, God, may kasalanan ba ako ngayong araw na to? But if the cloud is so bright, God is affirming me. No? Pero kapag may mga lumilipad na ibon, mababa, God, are you telling me na stagnant ako, steady lang? But if God shows me na agila na tumataas, God is affirming me that we're soaring high. Call me crazy, but this is the way the Lord talks to me. Through clouds, through kung ano yung mga nakikita natin. So I want you to start creating your own Bethel. No, meron akong isang maliit dyan eh. Merong isang maliit. Patingin, nung isang maliit na room na hindi ko na nagamit ng 1 month. Ayan, ito. Ayan, tingnan mo, may maliit na yan. It used to be ang tawag doon, storage room. Dati ang laman yan, puro boxes, puro vacuum cleaner, lahat ng mop, lahat ng basahan. I changed it to prayer room. This is where I meet God. No? Kaya lang this time, mula nung nagpagawa ko ng swimming pool, na dumihan na.
But I am planning to go back kasi mas nararamdaman ko ang Lord kapag solo ako. So let me just ask you, do you have your own Bethel? Do you have your own Bethel? If wala, hanap kayo. Start now. Hindi kailangan ng mga lugar. Sabihin niyo, Pastor, wala ako swimming pool. Pastor, wala kaming kwarto. Your own Bethel is in the heart. You can go out. You can go out. You can, in your room or in the kitchen or maybe in your toilet. Bago magsimula ang lahat, kung saan tahimik, kausapin niyo na ang Diyos. Amen? Kasi if you have your own Bethel, merong resulta yan. The results will be protection, will be strength during difficult times, and a renewed sense of God's blessing. Lumabas ba? Yan. Tatlo yan. Tuturo ko yan next week. And there are two things na final thoughts dito sa teaching na to. Number one, every one of us needs to take time to center our life. So we need to realign our lives periodically. Periodically meaning from time to time. Hindi tuwing Sunday lang. Dapat aware tayo. Number two, we cannot serve God and. Ibig sabihin, no other gods than God. We cannot serve two master. Hindi mo pwede sabihin sa akin, Kristiyano ako pero mahilig ako sa chismisan. Kristiyano ako pero nagnanakaw at kumukupit ako sa bulsa ng nanay ko. Kristiyano ako pero nagmumura ako kapag nasa school ako. Kristiyano ako pero hindi ako makapagdasal sa harap ng friends ko. Kristiyano ako pero nangungurakot ako. Please don't do that. Sa mga bagong SK, mga kagawad. No, this is an opportunity for you to shine and change the community and yung takbo ng ating barangay. Barangay Saba, Barangay Balsik, lahat ng barangay sa Bataan. You know, God put you there to create change. I would encourage you and the Lord bless you with the wisdom that comes from the Lord. You know, alam nyo, pinagpapala ng Diyos kung sino yung mga marunong mag-steward ng konti. Don't desire for money. Because money will come if you seek God. Okay? So that's the final. Can I invite the worship team? Are you blessed? Sabay-sabay tayo. Centro, Gento. 1, 2, ready? Centro, Gento. Amen. I hope na blessed kayo. And let's just sing this song with all our hearts, with all our minds. You know, I know that yung teaching, it may be long but I don't regret. Kasi sometimes sa buhay natin, kailangan nating ipaalala sa sarili natin kung anong kalooban ng Diyos. Dapat nga mas nag-e-enjoy tayo kapag pinag-aaralan natin yung salita ng Diyos kesa dun sa nakikipagchismisan tayo. Amen? So let's worship the Lord.